dito sa Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ng notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH. Babasahin natin ang unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 8 hanggang 9. Ganito po ang ating mababasa. Ang mga tagapaglingkod naman ay dapat ding maging kagalang-galang. Dapat mangusap, hindi lasenggo at hindi sakim sa salapi. Kailangang sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinapahayag at may malinis na budhi. Mula po sa ating talata na nabasa, dapat yung tagapaglingkod sa isang iglesia, sila po dapat ay gumagawa ng mga bagay na kagalang-galang mga kapatid. So yan po ay napakaliwanag. Dapat may malinis lang budhi. Dapat sila'y tapat sa pananampalataya na kanilang ipinapahayag mga kapatid. Alam naman po natin, halimbawa sa Iglesia Katolika, aminado naman tayo meron po mga eskandalo sa iglesia, Halimbawa, itong mga eskandalo sa sexual abuse, yung mga child sexual abuse. Yan at napakarami pang iba. Grabe, Nakakalungkot talaga. At aminado po talaga ang Iglesia Katolika na may ilang mga pari na sila rin ay mga tagapaglingkod, na gumagawa ng kalokohan mga kababayan. Ngunit tandaan natin, hindi naman po ang mga miyembro nito ang nagpapabanal sa iglesia. At of course, yung mga pari ay kabilang sa mga miyembro ng Iglesia Katolika. At yan po ay ang ating mababasa sa Roma 11:16. Ganito po ang ating mababasa. Kung banal ang unang tinapay mula sa masa ng harina, gayon din ang buong masa. At kung ang ugat ng punong kahoy ay banal, gayon din ang mga sanga nito. Ibig sabihin, mula sa ating nabasa, si Kristo po ang nagpabanal sa iglesia, hindi po yung mga miyembro ng Iglesia Katolika, mga kapatid. Ngunit kahit ganito ang mga miyembro nito, sinisiraan pa rin ng iba ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. At yan ay dahil sa pagkakamali ng mga miyembro nito. Sana wag tayong humatol kaagad-agad na kapag may pagkakamali ang isang miyembro, automatic i-associate sa buong iglesia, Nakakalungkot isipin. Katunayan, nasa Mateo 7:1 hanggang 2 yan. Ganito po ang ating mababasa. Huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Dito po sa ating nabasa, ang paghatol ng Diyos, gagawin yon base sa paghatol natin sa iba. So lumilitaw yung ibang mga reliyon na grabe kung humatol sa Iglesia Katolika na kesyo sa demonyo daw ganito, ganyan dahil may mali ang mga miyembro nito, ibabalik natin sa kanila siguro, para makita natin kung bumabalik sa kanila, ano bang mangyayari mga kapatid? Alam naman po natin kung hinuhusga nila ang ating iglesia base sa mga gawa ng mga miyembro nito, gagamitin natin itong talata, Mateo 7:1 hanggang 2. Gagamitin din natin ito laban sa kanila, mga kapatid. Alam naman natin, ang daming mga miyembro dyan, kagaya ng sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Grabe kung manira sa Iglesia Katolika. Sabi nila, lasenggero daw ang mga miyembro ng Katoliko, mga manluloko daw, etc., etc. Grabe talaga, napakatindi naman. Pero ibabalik natin sa kanila ngayon ang kanilang paghatol sa ating mga Katoliko. Sige, tignan natin Siguro, ibubullseye natin doon sa taas, Itong kanilang mga executive minister mula pa noon, Halimbawa, itong sinasabing INC Trinity daw. Sige. Ito ngang si Felix Manalo, ang anak niyang si Eranio Manalo at ang apo ni Felix Manalo na si Eduardo Manalo. Sige, isa-isahin natin. Tignan natin meron ba silang mga
ginawang eskandalo noon? Titignan natin. Napakalaman po natin na si Felix Manalo pala ay nakulong dahil sa pagnanakaw ng pabo. At syempre, kalat na kalat yan sa social media, no? O kaya nito. Pero alam nyo mga kapatid, may mga nasasaktan kasi na mga miyembro ni Manalo. Kaya gagawa ng mga post, kagaya nitong kay Ed Rica Frente. Ito, babasahin natin ang post niya sa isang page, Facebook page. Ang sabi niya dito, totoo bang nagnakaw si Ka Felix ng pabo? Ang kwento tungkol kay Felix Manalo at ang di umano'y pagnanakaw ng pabo ay isang kontrobersyal na paksa na madalas ginagamit ng mga kritiko ng Iglesia ni Cristo. Mahalagang maunawaan na ang ganitong mga isyu ay madalas bahagi ng paninira o propaganda laban sa mga kilalang personalidad o organisasyon. Walang matibay na ebidensya o historical na dokumentong nagpapatunay na totoo ang alegasyong ito. Sa halip, ito'y kadalasang binabanggit lamang sa mga kwento o paninira laban kay Ka Felix Manalo. Ang INC ay naninindigan na ang ganitong mga akusasyon ay walang batayan at bahagi lamang ng pagsubok sa kanilang pananampalataya. Aba, grabe naman. Ang tanong, totoo ba na walang testimonya na nagsasabi na si Felix Manalo ay hindi totoong nagnakaw ng pabo? Sige nga, titignan nga natin mga kapatid. Babasahin natin ang isang aklat na isinulat po ng dating ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ayon sa Encyclopedia of the Philippines, isa po siya sa mga founders ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Yung aklat na binanggit ko, yung Encyclopedia of the Philippines, isinulat po yan ni Zoilo Galang. Sige, babasahin natin yung aklat na aking tinutukoy. Ito pong aklat na isinulat ng dating ministro ni Manalo na si Igmedio Zabala na may pamagat na "Ako ay naging ministro ng Iglesia ni Cristo." Sa page 19, ganito po ang ating mababasa. Ang pagkatao ni Ginoong Manalo ay nakarating sa hukuman ng ating bayan nang siya'y mapagbintangang nagnakaw ng pabo. Si Hukom Gregorio Concepcion ng Pateros Rizal ay nagpataw sa kanya ng 10 araw na pagkabilanggo nang mapatunayan ang kasalanan ni Ginoong Manalo laban sa batas ng Diyos at ng ating pamahalaan. Ang mga kamag-anak at kakilala ni Ginoong Manalo na nakabatid dito ay talagang mahirap mapaniwala na si Ginoong Manalo ay sugo ng Diyos o na ang iglesyang pinamamahalaan niya ay tunay. Kapag ang pagnanakaw na iyon ay binabanggit sa mga mapaniwalang kaanib ng Iglesia ni Cristo, sila'y nagtatanggol sa ganitong paraan. Hindi namin itinatatwa na siya'y nahatulan ng hukuman. Subalit nang siya'y magnakaw, siya'y Katoliko pa. Yun yung palusot ng mga miyembro ni Manalo noon, kapag ni-raise itong isyong ito, yung iskandalo ni Felix Manalo. Pero ano ba yung nakakagimbal na revelasyon ng dating ministro ni Manalo? Eto basahin natin at ipagpatuloy. Nakakatawa ang pagtatanggol na nabanggit sapagkat maliwanag na si Ginoong Manalo ay nabilanggo hindi dahil sa pagiging Katoliko, kundi dahil nga sa paglabag sa batas ng Diyos at ng simbahang Katoliko. Huwag kang magnakaw. Napatunayang nagnakaw ba o hindi? Napatunayan, kaya nahatulan. Ang pagnanakaw ay labag din sa batas ng bayan. Kaya nga nakakulong si Felix Manalo noon So, totoo nga talaga mga kababayan. Itong pagnanakaw ni Felix Manalo ng pabo, kaya busted yan. Nako Nako, palusot pa more Tinalakay na natin itong nagpapakilalang sugo na ibong mandaragit daw, pero iba pala yung dinadagit, pabo pala na si Felix Manalo. Puntahan naman natin ang anak niya, si Eranio Manalo naman. Sige. Napangalaman ng ating team na si Eranio Manalo ay mahilig pala mag-night out kasama ang mga politiko. Aba, grabe naman yan. Eto, babasahin naman natin ang isang aklat, The Power and the Glory, Cult of Manalo, na isinulat ni Ross Tipon. Isinulat po yan noong year 2005.
sa pahina 86. Ganito po ang ating mababasa. Ililiwat ko na po sa Tagalog ha. Noong 1955, pinakasalan ni Eranio si Cristina Villanueva mula sa isang pamilya ng Iglesia ni Cristo sa lalawigan ng Laguna sa isang seremonya na inilarawan ni Taguig bilang isang magarbo. Ang posisyon ni Eranio bilang tagapagmana ng isang malawak na imperyo sa pananalapi at isang tapat na kawan ng pagboto ay walang alinlangan na ginawa itong isang kapansin-pansing kaganapang panlipunan. 8 taon makalipas ang libing ng mga ngaral mula sa malayong silangan, maraming mga politiko na ang sabik na makuha ang ipinagmamalaking black votes na umusbong mula sa kultong ito. Si Eranio ay may reputasyon na playboy. Noong dekada 60, kadalasan siyang makikita sa mga nightclub kasama ng mga kilalang national politicians. Nakakagimbal na insidente nga ang pamamaril sa isang nightclub sa kahabaan ng Rojas Boulevard na kinasasangkutan ng tangkang pagpatay sa isang politiko na kasama niya sa mesa. Maaaring nakikipolitika din si Eranio dahil sa mga kasamang politikong kilala sa buong bansa. Ang ideya na makakapaghatid siya ng mga black votes ay kailangang pangalagaan. Ngunit palaging may mga nagdududa. Aba, grabe naman itong expose ng aklat, mga kababayan. Lumalabas, si Eranio Manalo, playboy pala at pala night out. Nako naman, yan ba ang tagapangasiwa na yung pangangaral, sinusunod niya? Parang hindi naman ganun. Yan so napakaliwanag So tinalakay na rin natin si Eranio Manalo, anak ni Felix Manalo. Puntahan naman natin ang kanyang naging anak, itong anak ni Eranio Manalo, si Eduardo Manalo, ang kasalukuyang executive minister ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Alam naman po natin, sa termino naman ni Eduardo Manalo, marami pong eskandalo silang naharap. Ang sabi daw, ang mga ministro sa Iglesia ni Cristo ni Manalo ay corrupt daw. At nangyari nga ang pagtitiwalag kaya Angel Manalo at sa kanyang ina, Kawawa naman yan, naalala ko tuloy yan, At marami pang mga balita tungkol sa kontrobersiya sa pagtatayo nila ng Philippine Arena, mga kapatid. At pati yung funds, mga kapatid, ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, ay questionable pala, So, yan. So, mula po sa tatlong tinalakay natin, mga kapatid, dapat hindi na po sila huhusga sa Iglesia Katolika kung ang mga miyembro nito ay grabe. Tandaan natin, ang mga miyembro may mga free will po yan. Kahit na sila ay pinapangaralan na ng pari, ang mga miyembro, meron pong free will na tinatawag. Pero itong mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo, kung manira sa Iglesia Katolika, akala mo, mga banal talaga at mga perpekto. Nako naman. Tandaan po natin, ang ating mga isinisiwalat sa ating episode ngayon ay hindi po para siraan ang Iglesia ni Cristo ni Manalo. Atin lang ibinubunyag ito para sa kaalaman ng mga Katoliko. Ulitin natin, ito po ay para sa mga Katoliko, mga kababayan. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel sa Factbusters PH. Kaya huwag maniwala sa sabi-sabi. check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!